May seryosong usapin sa showbiz na kumakalat ngayon at ito'y may kinalaman sa pamilya, negosyo at tiwala. Ito ang pinag-uusapan ngayon. Si Kim Chiu, naghain ng reklamo laban sa kanyang sister na si Lakambini Chiu para sa umano'y qualified theft. Kamakailan, opisyal na kumilos si Kim kasama ang kanyang mga abogado at isinampa ang kaso sa Quezon City. Ayon sa dokumento, may natuklasang matinding financial discrepancies sa negosyo nilang magkapatid. Mula rito, lumaki ang mga tanong, ano ang nangyari sa pera? Bakit kailangang umabot sa ganitong hakbang? At ano ang magiging epekto nito sa kanilang relasyon at sa negosyo? Sabi mismo ni Kim sa kanyang public statement, marami siyang pinag-isipan bago siya nagdesisyon. Wala siyang ginawang madali. Pero dahil sa kalakihang halaga ng nawawala at para protektahan ang integridad ng kanyang kumpanya at ng mga empleyadong umaasa rito, pinili niyang isampa ang kaso at manindigan para sa transparency, responsibilidad at accountability. May mga nagtanong, hindi ba nila muna sinubukang ayusin ng pribado? Oo. Ayon sa abogado ni Kim, maraming beses silang nag-usap, may mga internal attempts na ayusin ang isyo, pero hindi nagtagumpay. Kaya ang reklamo na ngayon ay formal at legal. Mahalagang tandaan, hindi pa may final verdict. Ang kaso ay kasalukuyang nasa piskalya. Hanggang may hatol o paglilinaw, marami ang magsasabi, magspekula at may magbibigay ng sariling opinyon. Pero bilang publiko, may responsibilidad tayong maging mapanuri. Huwag agad maniwala sa chismis. Alamin ang facts, respetuhin ang pagsusuri. Sa konteksto ng showbiz, hindi lang pera ang nauusapan dito. Marami ang may pangamba sa pamilya, sa reputasyon, sa negosyo, at higit sa lahat, sa tiwala. Ang pangyayaring ito ay paalala na kahit sa glamour at liwanag ng showbiz, may mga bagay at desisyon na mabigat at may taglay na personal na pasakit. Para kay Kim, maaring ito ang pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Kasuhan ang sariling kapatid. Pero ayon sa kanya, kinakailangan ito para sa tama, para sa respeto, at para sa responsibilidad. Para sa atin, bilang manonood, mabuti lang na manatiling bukas ang isip. Huwag maging bahagi ng bilisang panghuhusga. Maghintay muna ng kompletong impormasyon ng resulta ng investigasyon bago gumawa ng konklusyon. Kung gusto niyong subaybayan ang development sa kasong ito, likay kayo sa fake news at bantayan ang opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan. Maraming salamat sa panonood. Kung may reaction ka o tanong, ilahad mo sa comment section. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang balita at commentary.